Gusto mo ba ng kakaibang powers? Kapangyarihan na wala sa ibang tao? Kung ganon, para sa iyo ang video na ito. Mga lihim, mga alamat, agimat, anting-anting, mga panaginip, mga kababalaghan, mga orasyon, mga hindi nakikita, mga ugali, mga pampaswerte, mga hindi pangkaraniwang nangyayari, ating tatalakayin dito sa Talino at Kaalaman. Talino at Kaalaman. Nalalapit na naman ang mahal na araw. Sa mga panahon na ito, kadalasan doon kumukuha ng mga agimat at anting-anting ang mga taong nahihilig dito. Ang mga antingero na dati nang may hawak ay muli bumabalik sa kagubatan o tahimik na lugar para dasalan ang kanilang mga agimat at palakasin ang kapangyarihan ng mga anting-anting nilang dala. Ang iba ay umaakit pa ng mga bundok para manganap ng bato, agimat at mutya. Ang pinakausong agimat sa atin ay ang isang bagay na triangle na may mata sa gitna na metal. Pero minsan naman ay kahoy o minsan nakatatak sa mga dahon, sa banga o putik na pinatigas at minsan ay nasa malalaking tipak ng bato. Dito sa atin sa Pilipinas, ganyan ang paniniwala na sa tuwing sasapit ang mahal na araw, marami ang nagtatakang kumuha ng mga agimat, anting-anting at mga talisman, mga pampaswerte sa sugal, sabong, sa loto, maging sa weteng at kakayahan na makagamot ng may sakit. Subalit kahit anong araw ay pwede naman magkaroon ng agimat o natataking kapangyarihan ang sino mang nilalang na nagnanais nito. Isa na sa madalas at madali umanong makuha na espesyal na powers ang pagkuha ng mutya o likido na nanggagaling sa puso ng saging. Ang mga kwento tungkol sa pagkakaroon ng agimat o espesyal na kapangyarihan ay pwedeng gawin sa anumang ordinaryong araw na kahit na hindi mahal na araw. Subalit hindi ganun kasimple ang pagkakaroon ng malakas na kapangyarihan at kakaibang kakayahan. Dahil sa mismong mga nakakuha nito, merong kwento kung paano magkaroon ng espesyal na powers. Nakatago umano ang tunay na sekreto kung paano magkakaroon ng espesyal na powers ang isang tao. Anumang araw niya ito kinuha. At ito ang sasabihin natin dito. Pero ayon sa mga matatanda, sadyang ginagawa ito kapag Holy Week. Halimbawa kung gusto mo ng agimat na ikaw ay magkakaroon ng matinding tapang na nanggagaling sa mutya, kunin mo ito sa araw ng Huwebes Santo o sa anumang araw ng Holy Week. Paano nga ba kinukuha ang mutya sa puso ng saging? Kailangan maghanap ka ng saging na may bunga at may puso. Maaari magpaalam ka sa may-ari kung hindi sa iyo ang puno at kailangan sa hating gabi mo ito gagawin. Ayon sa mga matatanda, sa pagpatak ng alas 12 eksakto, ginagawa ito. Itatapat mo lamang ang bibig mo sa puso ng saging na kung saan ay tatapyasan mo ang dulo ng puso. Pagkatapos, sasaluhin ng bibig mo ang lalabas na tubig o likido mula sa sinugatan ng puso ng saging. Ito ang tinatawag nilang mutya na nagbibigay raw ng kakaibang kapangyarihan. Pero kung sa panahon natin sa ngayon, mahirap na gawin yon. Maliban na lamang kung nasa bundok ka nakatira at ikaw lamang mag-isa na walang maaari makakita sa iyo para hindi ka kutyain at pagtawanan. Hindi tulad noong panahon na bawal sa mga tao lumabas ng gabi. Ayon sa kanila, sa gabi ay gumagala ang mga kung ano-anong elemento o mga hindi nakikita na kasama natin sa mundo. Kaya kung magagawa mong lumabas sa gabi noon para kumuha ng mutya, ibig sabihin, nagpapamalas ka na agad ng kakaibang tapang kahit wala pa sa iyo ang mutya. Isa umano iyon sa katangian ng isang tao upang magkaroon ng kakaibang powers. Isa pa sa katangian ng tao na kailangan para sa pagkuha ng mutya ay ang buo ang loob. Kung hindi buo ang loob mo, hindi mo magagawa ito. Sa sobrang pait ng lasa ng likidong mula sa puso ng saging, kahit na makalabas ka ng gabi o matapang ka, masusukat din ang tibay ng iyong panlasa. Ibig sabihin, bukod sa tapang, ang isa pang kailangan ng tao, dapat buo ang loob na gawin ang isang bagay. Sa kadahilanang, bagamat umaani ng tagumpay ang matatapang, subalit bigo pa rin sa buhay kapag hindi naman pala tunay na buo ang kanilang loob. Kaya nga ang tapang at buo ang kalooban ay magkakambal sa pagkuha ng agimat. Ito rin ang mabisang susi ng tagumpay na taglay ng isang tao. Siya ay magiging mas makapangyarihan at mas lamang siya kaysa ibang nilalang. Hindi ang mutya sa puso ng saging ang pinanggagalingan ng tunay na kapangyarihan. Bagkus, nagmumula mismo ito sa ating sarili. At ito ang sekretong sangkap para umano magkaroon ng kakaibang powers mula sa mutya.